Hi Aquarius! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your September kapalaran para sa mga Aquarius. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading. Okay, love reading pero baka may mensahe din tungkol sa career nyo. Tingnan natin. And maaari mag-resonate sa'yo, maaari ding hindi. Take nyo lang yung nag-resonate, hayaan nyo na yung hindi nag-resonate. Okay, so tingnan natin ang unang mensahe para sa iyo, Aquarius. Okay, ito. Healer of the Ages. Wow. Parang I feel like you are a very spiritual person, kaya sinabing healer. Siguro hinihil mo yung sarili mo, pati na rin yung mga tao sa paligid mo. Okay. Jade, wellness, the recovery of health and wellness is here. Wow! So, yan yung crystal para sa'yo. Mukhang nagre-recover ka sa health mo, wellness. Ayan, magandang balita yan. Okay. Phoenix Rising. Teka lang, ayusin ko lang yung ilaw. Phoenix Rising. Okay. Bumabangon ka ulit at lumalaban ka ulit. May nasense ako dito na kita mo yan sa likod niya. Merong spirit, ewan ko. As of the recording of this video, ghost month pa rin po tayo hanggang September 14 yan, okay? Bumabangon ka ulit. And then, how teachable are you? Parang meron kang pinag-aaralan or tinuturuan mo yung sarili mo. Or yun ang kailangan mong gawin ngayon. Kita mo to, nagbabasa din siya ng libro. Okay. So, tingnan natin from the tarot. Anong energies ang connected sa'yo, Aquarius? By the way, kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayo magpa-private reading sa akin. Siyempre, may bayad po yun kapag private reading kasi ikaw mismo ang i-reading ko. Message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nakita nyo yun, guys. Tumalon yung card. Kung kailangan nyo naman ng crystals, bisitahin nyo pa sa Instagram ko kasi nakapost po doon yung mga crystals to attract love or kung yung para sa career nyo, wealth, prosperity, and abundance. Mamaya after na reading, I will tell you more about the crystals. Okay? Para sa ngayon, tuloy muna tayo sa reading natin. Overall energy para sa iyo, Aquarius, is King of Swords. Matalino ka, logical ka mag-isip, at mukhang kalmado ka ngayon. Okay, maganda yan. Ang focus mo naman, the Hermit, meron kang pinag-aaralan. Merong sitwasyon sa buhay mo na sobra kang nahihirapan. Or ngayon, parang nasa point ka na nafe-feel mo yung hirap ng lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay mo ngayong taon. And iniisip mo kung ano ba yung makakabuti para sa'yo. Wala ka munang pakialam sa ibang tao. Sarili mo muna yung inuuna mo. What crosses you? Karma. Parang feeling mo meron kang kailangan gawin para sa taong yan. Parang responsibilidad Kasi karma, guys. So, ibig sabihin, meron kang kailangan desisyon na gagawin connected sa taong yan. Pero ngayon, ayaw mo munang gumalaw kasi iniisip mo yung sarili mo. Parang, I feel like this is not a good time to make a decision kasi mukhang gusto mo mapag-isa muna ngayon. What lies below you, sobra yung stress mo pala ngayon, And what lies above you, Three of Swords. Ayan, the shadow side and Three of Swords. So, puro stress yung nakikita ko dito. Mukhang temporary problem lang yan. Parang pinoproblema mo yung mga detalye, Aquarius. Alam mo yon, kahit maliliit na bagay lang, nagsistress ka. So, siguro ang masasabi ko lang, medyo ikalma mo yung sarili mo. Okay? Kasi, minsan guys, hindi mo napapansin na yung kinaka-stress mo is ikaw lang din naman ang gumagawa or nag-iisip, 'di ba? So kailangan baguhin mo yung pag-iisip mo para matanggal yung stress. So what lies before you, alam mo din naman maayos mo 'yan. Gusto mo kasi ng relax na buhay, kaya ka nagsi-stress. Siguro may mga maliliit na problems, mga konting delays. Nakikita ko sa'yo dito, alam mo din naman maaayos mo yan. Pero sa ngayon, naiinip ka or naiinis. What lies behind you, Queen of Wands? Alam mo, maraming humahanga sa'yo. At ang ganda ng,
physically, you are very attractive. Also, sobra yung passion mo dito. I feel like may kadil ka ding fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, although kahit naman anong sign pwede. This is someone na gusto mo talagang mag-invest dyan sa taong yan, gusto mo mag-commit, gusto mo magkaroon ng pamilya. Kasi itong card na to is also about family. Okay. And then, ang iniisip mo ngayon is Queen of Swords. So, parang malamig ka ngayon eh. Parang pinaparamdam mo sa taong yan kung ano yung pagkukulang niya sa'yo. And meron ka, again, lumbas dito na mukhang meron kang pinag-aaralan. Okay, yung person mo naman, Six of Cups, mabait pala tong taong ka-deal mo. Parang treatment niya sa'yo is pamilya ka na niya. Nagkikare siya sa'yo. And possible na naalala mo yung past memories ninyong dalawa. Siya din naman, mukhang naalala niya yung past memories niyo or namimiss niya isa't isa. So, mutual energy is the strength card. Parang minamanifest niyo yung isa't isa and parang hindi niyo masyadong pinagpaplanuhan or hindi niyo sinasabi yung mga plano niyo pero ginagawa niyo na lang ng paraan. Kita mo yung infinity symbol. It means you are creating something. Kasi gusto nyo mag-workout yan. Kaya ngayon pinoproblema nyo na kasi parang gusto nyo maayos na kaagad. Alam mo yun, parang nagmamadali. Ang outcome dito is Ace of Cups and the High Priest. Alam mo, nakita ko dito, possible na magpakasal kayo or lumagal up yung connection nyo. Kasi andito yung High Priest, very idealistic ng energy mo. And possible din na malalim na tong connection na to. Baka may pamilya na kayo, may anak na kayo, or baka dati mong soulmate yan. And nakita ko overflowing with emotions and abundance. Wow, nakakatuwa. Mukhang meron kayong bagong simula ngayon. And parang nagkakaroon kayo ng feeling na na-appreciate nyo kung anong meron kayo ngayon. Okay, so i-clarify natin, guys. So, bakit King of Swords ang overall energy ni Aquarius? Isa pa. Four of Wands. Dami naman. Two of Cups, Ace of Pentacles, Five of Swords. So, committed ka sa taong yan. Tanggap mo siya, mahal mo siya, gusto mo siya. Gusto mong level up kayo. Pero ang dami mo rin iniisip. Parang, I feel like hindi lang siya yung iniisip mo. May ibang tao din. Siguro family. The moon, okay. Kakatapos lang mag full moon. So, kaya siguro nag-emote ka dito. Parang, kita mo siya, nakaupo siya, oh. Nag-iisip kayo, ano bang nangyayari? Ano nangyari dati? The Wheel of Fortune. Wow. And Seven of Swords. Ayaw mo sabihin kung ano yung mga iniisip mo. Pero, meron kang malaking plano na kakaiba. Na, parang something na para sa sarili mo. Yung pinaplano mo. Yung gusto mo talaga. Andyan yung passion mo eh. And feeling mo, yan yung magpapasaya sa'yo. Pero kailangan mo pang i-ready ang sarili mo. Kailangan mo pang pag-aralan. Marami ka pang kailangan matutunan. Kaya hinay-hinay ka lang muna. Four of Pentacles. Parang nasa point ka kasi ngayon na feeling mo strong enough ka na kaya mo na. Although hindi mo pa nakuha lahat ng gusto mo sa buhay. Pero feeling mo naman kaya mong lumevel up. The Star. Okay, ikaw to oh. Aquarius energy. The Star. The World, okay. Six of Pentacles. So, may bagong simula para sa'yo. Sa bagong simula na yan, parang tinatry mong balansin yung mga bagay-bagay. Nakikita ko, andyan ka pa rin para sa taong mahal mo and masaya ka pa rin. Grabe. So, ang ganda ng cards mo dito, Aquarius. Kita mo tong Four of Wands, saka yung Two of Cups. It means na nagkasundo kayo na ito tayo, committed tayo sa isa't isa. Mahal natin ang isa't isa. And sana nga magtagal. Parang ganun yung inisip nyo. Sana magtagal, mag-workout yung connection nyo or yung relasyon nyo. Kasi gusto nyo na magkaroon ng stability na
Yung pang forever na. Okay. So, bakit naman nasistress ka? Baliktad. Baliktad yung cards. Okay. Bakit naman nasistress si Aquarius? Knight of Swords, Nine of Cups, Queen of Pentacles, and the Emperor. At ito pa, the Fool. Okay. So, nasistress ka kasi gusto mo lang naman maging masaya at unahin yung sarili mo. Ayaw mong gumalaw, ayaw mong mag-effort para sa taong yan kasi inuuna mo talaga sarili mo ngayon. So, parang feeling mo lang na kailangan mong alagaan yung sarili mo. Alam mo yon, yung time mo para sa sarili mo lang talaga, para ibigay mo sa sarili mo kung anong nagpapasaya sa'yo. Kita mo yung heart na yan. Tapos itong Queen of Pentacles. Andyan ka pa rin naman para sa taong mahal mo. Willing ka pa rin na alagaan mo siya at mag-commit sa kanya. Pero at the same time, gusto mo mapag-isa. Mukhang marami ding nagki-care sa'yo. Ayan. Ang dami mong responsibilidad. Andito yung Emperor eh. So, maparaan ka din at parang ini-enjoy mo lang yung journey mo ngayon. Okay, andito yung the Fool, oh. Parang sinasabi mo, I will take a risk. Kung ano man yung risk na yan, nakikita ko, ang strong ng confidence mo ngayon, Emperor ka eh. Okay. Ano bang gustong gawin ni Aquarius? Ace of Wands, bagong simula, following your heart. Six of Swords, Queen of Cups in reverse. Bakit naman naka-reverse? So, nakita ko dito, gusto mo lang talaga magpakasaya. Pero, feeling ko, mahal mo nga yung taong yan, pero uunahin mo pa rin ang sarili mo sa ngayon. Kasi naka-reverse si Queen of Cups eh. So, ibig sabihin, mahal mo siya. Mahal mo siya, pero ayaw mo. Kasi gusto mo ikaw muna, sarili mo muna. Pero at the same time, ayaw mong magka-conflict kayo, ayaw mong ibalik kung ano yung misunderstanding nyo or disagreement nyo. Okay. So, masasabi ko lang, karapatan mo naman mag-enjoy. By the way, Mercury retrograde tayo ngayon, guys. Kaya kung napapansin nyo, medyo nabubulol. Nabubulol ako. Yun kasi ang effect ng Mercury retrograde sa atin eh. Merong mga delay sa communication na nagtataka ka kung bakit biglang na-delay ito or ayun, merong sa travel din, sa gadgets, merong mga nagloloko yung internet nyo or di kaya yung yung cellphone nyo, something like that. So, Ten of Pentacles and the Four of Cups, merong pera, pwede din yung legacy. Pero for some reason, nag-iisip ka na you want something better, something more. Parang mas nagiging competitive ka lalo ngayon. Inisip mo na mas lalong pagandahin yan. Yung iba kasi merong bahay na inaalagaan or mini-maintain. So, inisip mo kulang pa sa ganito, kulang pa sa ganyan. Kung hindi man bahay, posibleng business yung mini-maintain nyo na naghahanap kayo ng malaking pagbabago. Okay. So, tingnan pa natin yung cards mo. Strength, Six of Wands, Nine of Wands, Five of Pentacles. Alam mo, may nakita ako dito na nagpapaka-strong ka na lang, kinakalma mo na lang ang sarili mo kahit nahihirapan ka. Meron binlock mo siya or binlock ka niya. And kasi ang lumabas dito, feeling mo iniwan ka niya eh. So, parang gusto mong ayusin yon. Parang 50-50 ka dito eh. Umaasa ka, pero at the same time, andun yung takot para sa'yo na natatakot ka kasi nga, feeling mo baka hindi mangyari kung ano yung gusto mo. Oh my gosh, Empress and the Tower. Grabe to guys. So, alam mo nakita ko dito, sobra yung romance. Physical attraction. So, siguro biglaan kayong magkikita. In love ka sa taong yan eh. And, andito yung Knight of Cups. Mukhang siya din in love din sa'yo, the Hanged Woman. Oh, okay. Grabe to ah. The Chariot. Oh my gosh!
This is about seduction. Yan yung nafe-feel ko dito na energies. Itong Justice card naman, kasi gusto mong balansehin or gusto mong makuha kung ano yung deserve mo sa commitment nyo or sa relasyon nyo. Grabe to guys, so much passion. Walang makakapigil. Nakakaloka. Okay. So, ano naman ang feelings ng taong yan? Obviously, gusto ka din niya. Five of Wands, Princess of Cups, the High Priestess. So, itong person na to, mukhang 5 months na siguro kayong merong conflict or 5 months na kayong nag-uusap, excited siya, pero ayaw niyang sabihin sa'yo. Alam mo yung feeling na andyan siya, kasama mo siya, masaya kayo, pero hindi mo maintindihan ano ba talagang gusto ng ng taong ito sa akin. Kasi ito siya, the High Priestess, baka may kadil kang Pisces, or baka meron kang kadil na mas bata sa'yo, or di kaya water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio, or someone na very, parang bata. Alam mo yung masayahin siya, pero at the same time, hindi mo maintindihan kung ano iniisip niya. Very mysterious. And possible guys na yung iba sa inyo, in-experience nyo ngayon yung energy ng Pisces full moon kahapon, 'di ba? Kasi kaka full moon lang, 'di ba? Malaki pa rin ang moon hanggang ngayon, by the way. So, ang effect kasi sa iyo ng full moon na 'yan, parang lalo kang mas nagiging palaban and lumalakas din yung intuition mo. Okay. So, tingnan natin bakit parang ang bait naman ng person na ka-deal mo. Bakit 6 of Cups yung energy niya? Princess of Pentacles, Queen of Swords, the Sun, oh my gosh. 10 of Swords in reverse. Kasi gusto niyang Princess of Swords. Kasi sobrang curious siya sa'yo ngayon. Yung person mo, oo, namimiss ka niya, sinustok ka niya. Ayan, Princess of Swords. Tinitingnan yung social media mo or kung anong paraan kanya pwede i-stalk. Pero parang hindi siya nagsasalita or malamig siya sa'yo. Pero sobrang curious. And parang nagpaplano siya paano kayo magsisimula ulit. Kasi merong nagtapos sa inyo. Ayan 10 of Swords. So merong nagtapos sa inyo, gusto niyang magsimula ulit. At tapusin na kung ano yung mga bagay na hindi kayo naging masaya dyan. Kasi itong Sun card, it means na gusto nyo bigyan ulit ng new beginning yung connection nyo. Wow! The Lovers, kasi sobrang lalim pala ng pagmamahalan. Possible na soulmate connection. Okay, baka may kadikang Gemini. Meron ding energy dito ng Leo. And kanina merong Libra, Taurus, Cancer. Yan yung mga malalakas na energies. Although kahit naman anong sign pwede. Okay, so anong outcome dito? Anong outcome? Oh, wow! Queen of Wands ulit. Alam mo, sobrang committed ka sa taong yan. Ito ding card mo kanina. The Devil and Seven of Pentacles in reverse. Parang nagiging parang workaholic. Ayan the Devil and Seven of Pentacles in reverse. So, siguro yung pagiging workaholic mo, parang, alam mo yun, parang nababad trip ka. Yan yung nakita ko dito guys Sorry ha. Parang bad mood ka kasi feeling mo, ang hirap-hirap ng sitwasyon mo. Parang ganun. Ayan, siguro meron kang struggles ngayon. Pero ang maganda lang dito, kasi andito rin si Queen of Wands. So, palaban ka, maraming sumusuporta at humahanga sa'yo. Merong commitment, gustong-gusto ka ng taong ka-deal mo. Pero ikaw, meron kang boundaries na nakatago para sa sarili mo. Andito kasi yung 8 of Cups and nakatalikod ka dito So, ibig sabihin, gusto mo pa rin talagang mag-isa. Kahit na, alam mo, maraming humahanga at nagmamahal sa'yo. Kita mo ang haba pa ng buhok ni ate, di ba? Haba ng hair. And, yun nga lang, balance lang din kasi,
Oo, maraming humahangat nagmamahal sa'yo. At the same time, ayaw mo naman na ibuhos lahat ng oras mo sa taong yan. Kasi, mas gusto mo lang na kung saan ka safe. O yung mag-isa ka. Okay. The World and, andito ulit yung The World and Six of Pentacles. Alam mo guys, may nakita ko dito, possible magbabalikan kayo kasi wala talagang closure. So, possible na mayroong magta-travel papunta sa'yo or ikaw papunta sa kanya magta-travel, the world. And then, kasi itutuloy nyo kung ano yung mga hindi nyo natapos sa connection nyo kasi connected pa rin kayo sa ayaw nyo at sa hindi. Ayan, merong reconciliation. Kasi may pagmamahal pa rin. King of Cups, Ace of Cups. Wow, guys. At nanghihinayang kayo. Sobrang emotional to. At namimiss nyo ang isa't isa. Kaya, babalansihin nyo ngayon. Justice and the Eight of Wands. May nakita kong pag-uusap dito. Ayan. And may nakita din ako dito na mag-uusap kayo tapos i-overthink mo kung ano yung pinag-usapan. Alam mo yung parang nag-reconcile na kayo pero pinoproblema mo pa yung pinag-usapan nyo. So siguro i-enjoy mo na lang kasi sa totoo lang, grabe yung love dito guys. So malalim. King of Cups and the Ace of Cups. Bagong simula. Like I said, nakita kong reconciliation para sa'yo. Ayan. So congratulations. Kuha ko kayo ng mga mensahe galing sa person mo na gusto niyang sabihin sa'yo or mga energies na connected sa inyong dalawa ngayon. Okay. And kuha din kita ng mga advice at self-care card. Dalawang self-care. Okay, and mensahe galing sa universe. Nalaglag pa talaga yung cards ko eh. Okay, tingnan muna natin to. Oh my gosh, starting all over again reunited. So, ito na nga yung sinasabi ko eh. Diba? May reconciliation. China oil. Nope, no. Oh no, merong lungkot talaga sa'yo ngayon. Kisses. Okay, gusto natin yan. I like you, crush kita. Oh my gosh. Oo, may romance nga talaga. Waiting for you. Oh my gosh. Gabi. May naghihintay sa'yo. Problems, burden. Parang nasa side mo yon yung problems. Ouch, masakit. Oh my goodness. Pero mahal ka niyan eh. In a relationship, di ba? Sabi ko na eh, committed talaga kayo ngayon. Married, ayan. Kung hindi man kayo literal na kasal, possible na sa future pa yan mangyayari, guys. I miss you. Oh my gosh, nasabi ko din yan kanina. Nakakatawa naman. Trying hard. Nagmamadali. Trying hard. Okay. So, relax lang. Huwag magmadali. So, ang mensahe galing sa universe, ito muna. Obstacles are detours in the right direction. So, yung problema ang pinagdadaanan mo ngayon, kaya nangyari yan kasi ginagabayan ka sa tamang direksyon para sa'yo. Kaya huwag kang manghinayang. Okay, maayos mo din yan. And then, ang self-care card mo, drink tea. Ayan, maganda yan guys kasi yung tea nagtatanggal ng toxins sa katawan mo. And kapag natanggal yung toxins, mas nare-relax ka, gumagaan yung pakiramdam mo. Ayan, kaya mag-tea na kayo, self-care nyo yan. Ayan, healing yan. Sobrang healing ng tea.
Maraming antioxidants. Parang gusto ko din magtituloy. Okay, and lastly is Nourish Your Temple. So, parehong cards na to, connected sa katawan mo. Kailangan mong alagaan ang katawan mo. Be healthy. Kasi, kailangan mo yan. Kailangan mo yung katawan mo, syempre. Ayan, so siguro nga, sobrang nagiging, baka nagda-diet ka or kailangan mo nang mag-diet. Ayan, and when I say diet, hindi naman ibig sabihin na hindi ka nakakain, but instead, mas maging healthier yung mga food na tinitake mo, and syempre, linisin mo din yung physical body mo. Maligo ka, ibig sabihin. Ayan, okay guys, that's all for you. Aquarius for your September Kapalaran. Thank you for watching. Kung kailangan nyo ng gabay, kung nag-resonate kayo at need nyo ng further information, pwede po kayong magpa-private reading sa akin. Siyempre, may bayad po yung private reading kasi ikaw mismo ang i-reading ko. Mag-message lang kayo sa akin sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot. I-follow nyo din at supportahan yung Facebook page ko. Thank you so much! Pwede din kayo mag-chat sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box yung number ko. And also, kung gusto nyo itry yung crystals, kasi yung mga crystals na ito guys ay nagbibigay ng very positive vibe para sa'yo, para kumalma ka, gumaan ang pakiramdam mo, at magbigay din ng more energy sa'yo, stamina, and also ipoprotect ka from negativity. So, i-message nyo ako sa Instagram ko. Marami at iba-iba po yung mga crystals, kaya tingnan nyo po doon yung mga nakapost at let me know kung alin doon yung itatry nyo. Meron din tayo, syempre, crystals for self-love, for strength and confidence, for motivation sa trabaho nyo. Also, protection against inggit and mga jealousy. And meron din protection from negativity and from evil spirits. Meron din tayong ganyan. Meron din tayong evil eye and protection from evil eye, I mean. And also, for attraction of money, wealth, prosperity, and abundance. At marami pa pong iba. I-message nyo na lang ako at i-follow sa Instagram ko. Thank you so much, Aquarius! I'll see you again soon. Have a good day and God bless. And stay safe! Bye! I-like nyo tong video na to ha. Ayan, like na. Thank you so much! Bye!